O mga kababayan, punteriya na rin ng scrutiny ng media itong si Senator Marcoleta. Akalain nyo, sa news ngayon ng Bilyonaryo News Channel mga kababayan, sinabi talaga nila, Bistado daw mga kababayan na mayroong conflict of interest daw. Question mark ha. Etong si Marcoleta at ang mga diskaya dahil ang sabi nila, ang asawa daw ng Marcoleta mga kababayan ay mayroong koneksyon sa insurance ng mga diskaya. Ang sabi natin, ha? Talaga? Sa unang dinig mga kababayan, aaklain mo talaga na ang asawa ni Marcoleta na tinawag pa nilang ang direktor mga kababayan ha, ay may koneksyon sa insurance ng diskaya? Akala natin mga kababayan, ang diskaya ang nagmamay-ari ng insurance firm na iyon. Hindi kinumpleto mga kababayan ng bilyonaryo. Kliyente lang pala ang mga diskaya sa insurance firm na connected kay Marcoleta. Hindi ang diskaya ang may-ari ng insurance firm mga kababayan. At isa pa, ang hindi in-explain ng Bilyonaryo News Channel mga kababayan na itong asawa ni Marcoleta ay isang independent director mga kababayan, meaning taga-audit. Ino-audit niya ang insurance firm na sinasabing ang isa sa kanilang mga kliyente, hundreds or thousands ang kanilang clients mga kababayan ha. At isa lang doon ang mga diskaya. Itong asawa ni Marcoleta, parang auditor lang mga kababayan. External auditor o watchdog. Wala po silang kinalaman, hindi nga empleyado, hindi itinuturing na empleyado. Wala po silang kinalaman sa pagre-release ng pera mga kababayan sa kanilang mga kliyente. Kaya malabnaw mga kababayan, ang pinapalabas silang issue na conflict of interest. Panoorin niyo po ha. Conflict of interest? Asawa ni Senador Rodante Marcoleta na bistong may kaugnayan sa insurance agency ng mga diskaya. And then, ipagpalagay natin mga kababayan na mayroong koneksyon itong asawa ni Marcoleta sa kumpanya na diskaya. Insurance company, hindi yung construction company mga kababayan ha. And then what? Nagnakaw ba ang asawa ni Marcoleta? Hindi construction company yan eh. Ang ginawa lang naman ni Senator Marcoleta mga kababayan is bigyan ng witness protection program itong sina diskaya dahil mayroong kinanta eh. Mayroong siniwalat na mga pangalan mga kababayan kahit pa andun ang kanyang asawa. Yan talaga ang nararapat, di ba? Ito talaga media, no? Kung may maipinta lang mga kababayan na Nabisto ang koneksyon. Oh, wow, nabisto, Asawa ni Senador Rodante Marcoleta nabisto sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Sige, pasok! Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga diskaya. Batay sa notarized. Wait lang. Sa insurance ba mismo, sino may-ari ng insurance company? Ang mga diskaya o insurance na ginamit ng mga diskaya? Ang sabi dito, ginamit ng mga diskaya ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga diskaya. And then so what? Hindi pala ang mga diskaya ang may-ari mga kababayan. Ang insurance lang pala nga ginamit ng mga diskaya. So ibig sabihin may ibang may-ari nun. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Hindi pala ang mga diskaya ang may-ari niyan eh. Nagpa-insured lang naman pala ang mga kababayan ang mga diskaya dyan. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance. Independent mga kababayan ha, director. Ibig sabihin, hindi siya empleyado dyan, wala siyang shares mga kababayan, at hindi siya under sa policy dyan mga kababayan na talagang sa pagiging empleyado, independent, parang watchdog lang yan mga kababayan. This is Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro audit corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. And then what? Kasalanan ba ni Edna, mga kababayan, na dyan nagpa-insure si Diskaya? Kliyente lang pala si Diskaya dyan eh. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation. Basta sa kanyang sinabi mga kababayan ha, ang insurance firm na kung saan insured ang mga Diskaya.
So kung papakinggan mo, nagpa-insured lang dyan si Diskaya mga kababayan. Sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noon, noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa elite general contractor, kumpanya ng mga Diskaya. Oh, big deal ba ito mga kababayan? Kliyente lang pala ng hindi naman pinagtatrabahuan ha, kundi kahit pa nagtrabaho siya doon sa insurance firm mga kababayan, kliyente lang pala si Diskaya. Akala natin si Diskaya ang may-ari. Kung si Diskaya ang may-ari, ibang usapan yun. Pero kung kliyente lang si Diskaya, pwede bang mamili ng kliyente yung mga insurance firm? Negosyo yan eh. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. And then, ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro. Kayo ha, ang trabaho ng asawa ni Marcoleta doon mga kababayan hindi rin nagde-decide mga kababayan kung sino bibigyan ng insurance o hindi. Parang sila ang auditor mga kababayan sa company mismo kung tama ba ang ginagawa. Sila ang nag-audit kung wala bang mali. Parang watchdog mga kababayan. Hindi naman pala pagmamayari ng Diskaya yung sinasabi ninyong conflict of interest. Malayo sa bituka mga kababayan. Kliyente lang din ang Diskaya. Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa nabisto pa asawa ni Marcoleta nabistong may kaugnayan sa insurance ng Diskaya. Diyos ko, kung babasahin niyo mga kababayan, akala mo insurance firm ng pagmamayari ng Diskaya. Parang ganyan ang impression mga kababayan una. Pero hindi pala, insurance firm na doon nagpa-insured ang Diskaya. Kliyente lang ang mga Diskaya sa insurance firm na iyon mga kababayan. DPWH website, pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na po kulang ang report nyo, bilyonaryo. sa Sitio Dique noong 2024? Eksaktong lokasyon na bakit na punta kayo kay Lacson? Ini-insert talaga nila si Lacson mga kababayan dahil yan ang kanilang gustong ibida. Sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni? Guni-guni. Guni-guni. Ikaw na guni-guni dyan, Ping. Oriental Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa si Lacson ang bida. Pero focus kayo doon sa bintang ninyo sa asawa ni Diskaya. Kumpletuhin nyo, bilyonaryo. Pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds. Kung saan na napunta ang mga kababayan, mga adlib, dapat nag-news kayo, focus kayo dyan. Dahil yan ang headlines dyan sa topic na iyan. Parang sinabi lang, si BBM bangag, and then, andun, kung ano na ang mga pinagsasabi mga kababayan. Wala na sa title. Dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, Lacson, paulit-ulit ka. Pero lubog pa rin. Ibalik na natin doon sa mga kababayan. Sige, forward. Gan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro. Kaya pala nasabihang bias mga kababayan. Nag-expand ang kanilang branch. Galit. Matatanda ang nagtalo na noon sina Lacson balik na. At Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isa ilalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Why are you so protective, Diskaya? Why are you so protective? I am not protecting them. Hindi sinabi mo yan, Mr. Chair. Ito na mga kababayan, ang issue. Pinapalabas sila, kaya pala protective. Dahil connected sa mga Diskaya. Hello! Si Diskaya lang ba ang kliyente mga kababayan ng insurance company na connected sa asawa ni Marcoleta? Isa lang siya sa mga kliyente. At kahit pa mga kababayan, hindi naman mga Diskaya mga kababayan ang may-ari ng insurance firm na yun. Doon na sila nagpa-insure. Pwede ba natin i-record ito?
I-record mo. No comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Sa ngayon, revoke na ang lisensya ng mga kumpanya ng Discayas. Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state witnesses. Para sa Agenda Weekend. Ito mga kababayan, tingnan nyo ha, ang sagot ng anak ni Marcoleta, mga kababayan, ni si Paulo Henry Marcoleta. Kayo, ang Bistado Bilyonaryo News Channel. Bistadong-bisalo kayo, ang bias nyo. My mother, Edna Marcoleta, is not co-owner, not a regular inside director, but independent director of Stronghold Insurance. Yung Stronghold Insurance, mga kababayan, hindi rin yan pagmamayari ng Diskaya ha. Taliwas sa parang ini-implicate nila, mga kababayan. Kundi, dyan lang nagpa-insure, mga kababayan. Kliyente lang ang Diskaya dyan. But, as an independent, mga kababayan, na director, hindi siya empleyado. Wala siya, mga kababayan, kinalaman dyan sa pagbibigay. Sino ang bibigyan ng insurance, sinong babayaran. Parang taga-audit lang siya, mga kababayan, ng company na iyan. Dagdag pa ni Paulo Marcoleta, mga kababayan, Bilyonaryo News Channel should know that an independent director is not an employee of the company, has no such material ties, no substantial shares, no hand in sales and marketing activities, no significant professional relationship with the company or its stakeholders. Ibig sabihin, mga kababayan, walang relasyon, mga kababayan, itong trabaho ni Marcoleta doon sa mga nagpapatak, doon sa mga kliyente ng insurance company na yan. Nakabilang na ang mga Diskaya. Ano pakialam niya? Doon hindi yan sa kanyang trabaho. So, sabi ni Paulo Henry Marcoleta, mga kababayan, so ano ang bisado ninyo? There is no direct connection between my mother and the transaction made by Stronghold and the companies of Diskaya. Baluktot naman ang istorya nyo. Sabi niya, mga kababayan, ang dami nyo namang nililin lang nito kung hindi sila magsusuring mabuti. Kanina, mga kababayan, muntik pa tayo nalinlang. Pagkaalam natin, ang mga Diskaya ang may-ari ng insurance na company iyon. Tapos, doon nagtatrabaho ang asawa ni Marcoleta. Yan ang pagkaintindi natin, mga kababayan, kanina. Yun pala, mga kababayan, hindi naman pala. Kliyente lang pala ang mga Diskaya. Tsaka ang asawa ni Marcoleta, auditor. External auditor ha. Independent, mga kababayan, parang watchdog doon sa insurance company na iyon. Walang direktang link, mga kababayan, sa mga kliyente. Ay nako, bilyonaryo. Malabnaw na issue. At sa dami-dami ba naman ng kliyente dyan, mga kababayan, talagang Diskaya ang poprotektahan? Hanati, Bilyonaryo News Channel. Hanati, ayusin mong report mo, Hanati. Lumabas sa datos ng Anti-Money Laundering Council na mahigit 400 na bank accounts ng mga Diskaya ang naka-freeze na. Wala din kami pakialam dyan sa mga Diskaya. Mula sa iba't ibang bangko, tumatagit. Ang aim lang naman ni Marcoleta dyan, mga kababayan, hindi naman isalba yung Diskaya, kundi sayang yung kanilang mga kababayang isinuka na. Dahil marami silang alam. Pati yung mga sa taga Ilocos Norte, mga kababayan na proyekto, hindi pa nila nasusuka. Bigyan lang naman na proteksyon, mga kababayan, para hindi sila magapang o di baka mabangbang, mga kababayan. Na 180 billion pesos ang halaga ng mga naging transaksyon sa loob yan ng 9 years o simula noong 2016 sa ilalim ng Duterte administration. Wow. Isasali naman ng Duterte administration. Tapos, wala namang problema nung panahon ni Tatay Digong. Sabi nga ng mga Diskaya, walang nanghihingi. Una nang sinabi ni Sara Diskaya na nag-start ang kanyang contractor firms noong 2016 para sa flood control projects. Unahin natin ang St. Gerard Construction. Meron niyang 228 bank accounts with inflows na higit 70 billion pesos. Ayon sa DPWH, may peak deposit. Sige, i-sequester nyo yan. Kapag nakitaan nila na itong mga obra ng mga Diskaya, mga kababayang mga proyekto is ghost and then substandard, panagutin. 4.6 billion pesos noong 2017. Para naman pero tatablahin kayo ng mga Diskaya. 77 bank accounts, kumamada naman yan ng more than 48 billion pesos. Grabe, no? Biggest single transaction nito ay 500 million pesos. Lumabas na. Ano ang current balance? Inflows kasi ito, mga kababayan, in and out. In lang, tapos pwedeng i-withdraw niyan, tapos ibalik din. Kaya umabot sa billion na ganyan.
Pero yung actual balance, magkano kaya, no? percent ng funds ng St. Timothy ay mula sa DPWH worth 38.65 billion pesos. Hindi pa tayo tapos sa bilangan ng bilyones. Halos 45 billion pesos naman ang naging transaksyon. Transaction lang ito mga kababayan na inflows and outflows. So, anong span nito? 2 years, 3 years, o since nag-umpisa sila mga kababayan? Pwede kasing yung withdrawal and then binalik na naman. Yung kita binalik doon, withdrawal. Total transaction 45 billion. Hindi ibig sabihin mayroon silang 45 billion mga kababayan na cash on hand. Sa Alpha and Omega sa 76 bank accounts. Notable ang paglaki ng pagpasok ng pera ng DPWH noong 2016 hanggang 2019. Halos 19 billion naman na... Tapos yan na kanilang issue mga kababayan na ano daw, yumaman daw mga Diskaya dahil kay Digong. Wow! Sige, hanapin nyo. Maghanap kayo. Na mayroon bang ghost project mga kababayan o ano man, mga substandard ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Maghahanap pa sila mga kababayan, samantala ngayon, harap-harapan na. Under the bangag mga kababayan. Transaksyon sa 46 accounts ng St. Matthew. 87% or more than 16 billion pesos ay mula sa DPWH. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, halos 207 billion Grabe, pesos Lacson, ang na-corner bida-bida ng na si Lacson, Diskaya mga kababayan. Mula 2016 hanggang 2025. Kalahati ng amount na yan na award noong termino ni President Duterte. Kasi itong mga bangag mga kababayan, ang bagal, no? Wala pa na-aresto mga kababayan na isa. Lagasa ng ICI ng isang miyembro, matunog na papalit kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, si Pasig City Mayor Vico Soto. Ay, bulok. Bulok talaga itong mga kabangagan mga kababayan, no? Alam nyo ba, si BBM ang nag-appoint mga kababayan ng Magalong, tapos siya lang din ang nag-question na, di ba dapat walang politiko? Mayor, ito si Magalong. I-review natin. Bakit na-appoint ito? Ay, bangag. And then, ang matunog na ipapalit, mayor na naman. Tapos ipapareview mo na naman yan. Ay, kabangagan, Diyos ko Lord. Narito ang Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Akala namin walang politician na i-appoint. Diyos ko. Sunod ng pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang ICI Special. Napilitang magbitiw dahil tila hindi nagustuhan ng mga ngagba mga kababayan yung direksyon nitong si Magalong. Baka papunta sa kanila. Tapos sabay-sabay, ipapareview natin ito kung talagang fit siya mga kababayan. Dahil naiiwanan na daw niya ang trabaho niya sa Baguio. And then mayroong rules doon sa ICI na bawal ang politician. Mayor daw. Tapos ang ipapalit si Vico. Special advisor. Nagpahayag ng suporta ang mga alkalde sa ilalim ng Mayors for Good Governance kay Magalong. Huwaran daw ang integridad at tapang ni Magalong sa pamumuno. Nangunguna sa pagsuporta rito si Pasig Mayor Vico Soto. Ay nako, mga bulok ba kayo? Hindi ba yan politician si Vico Soto? Mayor yan Sa mga alkaldeng nagsiwala sa umano'y katiwalian sa flood control projects na hawak ng panahon. Wala na. Senate President pa kababayan, tito niya. Ang Diskaya. Naging mahigpit na katunggali noon ni Soto sa mayoralty race sa Pasig ang mga Diskaya. Si Bitoy pala ang kanyang mga kababayan kalaban. Si Soto, kung tatanggapin niya ang binakanting pwesto ni Magalong sa kanya alok sa kanya ito. Sagot niya. Isa pa yan mga kababayan, bumantot mga kababayan, no? Bumantot itong si Vico mga kababayan. Dahil sa kanyang tito din. Nakapanayam ng media si Vico Soto sa lagdaan ng lokal na pamahalaan ng Pasig at Prime Hospital and Medical Center, sabay sa pagpapasinaya ng bagong ospital sa barangay Pinagbuhatan. Pinasalamatan ni Soto ang mga founder at kapwa Pasigenyo nito na nagtatrabaho sa nasabing ospital. May pahaging din si Vico tungkol sa blue ribbon na nakasuot sa kamay ng Coral members. Mga kumanta kanina, nasaan po sila? Andito. Ayan. May tanong lang po ako sa inyo. Ano po yung nakatali sa ninyo? May blue, gusto niyo mapatawag sa blue ribbon? Wow, what a joke. Mas okay na po. Big Soto Jr. na mga kababayan. Pwede na bang maging komedyan? Sa kalaban namin nung eleksyon, mas nakakatuwa. Pula yung sa kanila, red ribbon. May potensyal na maging komedyante din. Bagong pasaring sa kalaban na inilampaso noong eleksyon na si Sara Diskaya.
Una ring ibinulgar ni Soto ang ugnay ng mga Diskaya sa maanumalyang mga deal sa COMELEC at kontrata sa ilang proyekto sa Pasig. kasuhan yun na. Sa kanyang vlog, Ay, anay mal, isa na naman itong, may lumabas na naman jablo mga kababayan. Inaw ni Presidential Communication Office Undersecretary Attorney Claire Castro kung bakit hindi pwedeng maging investigador ng Independent Commission for Infrastructure Bugok! Bakit nyo itinalaga in the first place? si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Tanungin mo ang ngag-ngag mong amo. Bakit niya itinalaga in the first place? Bakit hindi siya pwede maging investigator? Ay, naku Lord. Ulol ba itong mga taong ito? Kasi magdodoble po siya ng trabaho. Bakit nyo itinalaga? Ungas! Alam niyo naman yan na mayor siya. At yun Ay, po naku. ay conflict sa Tapos ang ipapalit niya si Vico, mayor din. Constitution at conflict po sa local government code. Sa Kaya nga, bakit nyo itinalaga? kabila ng pagbibitiw ni Magalong, patuloy Sino ba ang namili dyan? Di ba si BBM? paninindigan ng Huwag nyo sabihin walang basbas si BBM ang pamimili dyan mga kababayan. Siya ang nag-create ng ano na yan ICI mga kababayan. Executive Order ni Ngagva. alkalde para sa katotohanan at katarungan. Wow. Sa loob man Diyos ko Lord, katotohanan at katarungan from the Bangag o sa labas Administration ng mga kababayan. ICI. Ipagpapatuloy daw niya ang laban kontra Si korupsyon Magalong pala ang ng nagsabi. may parehong determinasyon. Para sa Agenda Weekend, Just Akala natin si Ignacio, Roque. Akala natin si Billionaire Roque, News hindi ba? Channel. Makakausap Magalong, kasamang malilibing sa pag-resign mo ang iyong mga nalalaman. Sayang Magalong. ngayon si former presidential spokesperson Harry Roque kaugnay ng issue sa kalagayan ni dating President Rodrigo Duterte na nakapil sa Dahig. Magandang gabi, Attorney Harry. Ito pala sinasabi ni Roque mga kababayan na may interview siya. Magandang gabi po, Pilipinas. Careful ka dyan, Roque, dahil mahilig mag-twist itong bilyonaryo. Well, Attorney, sinabi ni Attorney Cristina Conti, Ayan na naman, kunting utak mga kababayan. basta ang pagbibigay ng medical records dahil kailangan nilang sumunod sa batas ng the Netherlands. Exempted din ba dito sa pag-obtain ng records ng pamilya? Well, hindi ko po alam dahil ako naman po ay hindi abogado dito sa Netherlands at hindi rin naman abogado si Unusually mga kababayan, ang magsasampa ng kaso yan is kung sino yung naargabyado mga kababayan, nilabas ang record. Si Tatay Digong! Common science lang yan mga kababayan kahit saan. Sina Conti. Pero ang aking pagkakaalam, nakakalab ako ng impormasyon siguro ng buwan ng Agosto galing sa isang empleyado ng detention facility na nahulog daw si Tatay Digong at tumama ang ulo sa sahig. Hala no, At nabagok dahil mga dyan kababayan. ay ilinabas at dinala sa ospital. No? At kung hindi ako nagkakamali, Tapos, ang sabi pa nila mga kababayan na, regular check-up lang daw. Yun pala, nabagok na pala mga kababayan. ito yung pagkakataon Nawalan din ng malay si Tatay Digong noon, di ba? So, malay din ni Tatay Digong mga kababayan. Ano nangyari sa akin? Baka niloko lang siya mga kababayan. Wala, check-up lang to. nagkaroon nga ng ulat na linabas sa ICC si Tatay Digong at ang sabi ay for routine check. So, yung empleyado naman, nagmamabuti lang kasi hindi niya alam kung pinagbigay alam sa pamilya. So, ang request niya sa akin, ipagbigay alam kay VP Sara na ginawa ko naman. Pero lilinawin ko rin na hindi ko alam kung itong impormasyon nito na binigay ko kay VP Sara ang basihan nung kailan lang binanggit ni VP Sara na nawalan nga ng consciousness si Tatay Digong dahil sa inadulas. Pero paki-clarify lang, Attorney Harry, ito pong source po ninyo na nagkwento sa inyo na nawalan ng malay si former President Duterte ay first hand na may information, nakita niya mismo na nangyari ito. First hand po, no? Ang information po sa akin na hindi naman nawalan ng malay. Ang sabi niya ay tumumba habang naglalakad at tumama ang ulo. So, ibang situation yung nawalan ng malay mga Okay, so kababayan. hindi unconscious. Well, yun po ang report sa akin ng tao, no? Couple of times daw sabi ni Kaufman. At kakilala rin naman ni VP Sara kung sino yung source. Hindi ko lang alam kung sila yung nagkontakan, no? Kaya hindi ko alam kung parehong impormasyon ang binasihan ni VP Sara. As an accredited counsel po ng ICC, paano po ba yung proseso? Just in case, halimbawa po, may nangyaring insidente sa isang detainee. Ano po ba dapat ang gawin ng ICC? Well, meron naman po talagang nakalista dyan ang next of kin at hindi po nawawalan ng next of kin ang mga Duterte rito, no? Napapansin nyo naman na meron diba? silang schedule para Everyday. palaging merong next of kin, para nga kung merong abilya kay Tatay Digong. At kung wala namang next of kin sa dahig, dapat ipagbigay alam sa mga abogado, no?
Pero ang sabi naman ng abogado, wala ring kahit anong abiso na ibinigay sa kanila na nagkaroon ng ganyang insidente kay Tatay Digong. Ang next of kin po na nakalista sa ICC, would you know who? Well, papalit-palit po sila kung sino po ang dumadalaw. Okay. So lahat po sila ay listed as next of kin. Si VP, yung tatlo niyang kapatid, si Ma'am Elizabeth, yung kapatid ni Tatay Digong, si Sir Bong, at saka ngayon yung mga apo, no? Sila Isabel, sila kong Omar, si Vice Mayor Rigo, at saka syempre si Ma'am Hanilet. Okay. Kung ang claim po ni VP Sara ay hindi sila nasabihan tungkol sa accident na nangyari involving the former president, ano po ang ibig sabihin nito? Well, una-una, malaki pong kababayaan yan, no? Sa parte ng ICC detention facility. Pati mga abogado mga kababayan hindi sinabihan. Yun ang nakalagay sa statement. Dahil kahit saan ka naman pumunta, kahit anong batas ang pag-usapan natin, kapag merong aberya sa isang detene, kailangan ipagbigay alam sa next of kin o di naman kaya sa kanilang mga abogado. So ngayon, hindi natin na maalis sa ating isipan na baka marami pang mga pangyayari na kinukonceal ng ICC detention facility. Oo nga, no? Pero hindi rin po ba probability or posibilidad na maaaring kaya walang ni-report ang ICC sa pamilya o sa abogado ay dahil walang nangyari? Well, hindi po yan yung sinabi nung informante ko, no? At I just read yung interview rin ni sinabi na ni Kaufman. Hindi pwedeng magsinungaling si Kaufman mga kababayan dahil pwede siyang ma-penalize niyan. Ando na, naging unconscious. Inassess pa nga sa brain injury and cranial injury. Attorney Kaufman, sinabi rin niya na sinabihan siya ni Tatay Digong na nagkaroon nga ng pagkakataon na siya ay tumumba. And it's difficult to verify these information, especially wala tayong nakukuhang verified information as well from the ICC. Kasi po tinanong ang ICC tungkol sa nangyaring ito at ang sagot lang nila is that they never communicate on private life issues of their detainees. At saka sinabi po nila that ginagawa nila lahat ng measures to ensure the protection of physical and psychological well-being of all detainees. Bakit pati yung toenail mga kababayan na ingrown, hindi kayang gamutin ng ICC? Paano na lang kaya yung ibang sakit ni Tatay Digong? So, ano po yung reaksyon nyo dyan? They have a lot to explain sa pamilya at sa abogado at sa sambayan ng Pilipino dahil mukhang meron silang mga pangyayari kay Tatay Digong na hindi nila pinagbigay alam. Okay. In relation naman po dito sa sinasabi po ni Attorney Nicholas Kaufman na pumapayag na daw yung Pilipinas o walang tutol ang Pilipinas. Wow, bakit ka natawa? Para pang nasa mid mga kababayan, no? Dito sa interim release Duda ni ka? dating Pangulong Duterte. Hindi po mapayag, pero no objection. Wala naman talaga sinabi nga ni Claire Castro kung anong desisyon ng ICC wala silang objection. Nireiterate lang ni Kaufman mga kababayan and then parang tinitwist nyo. Bakit mo sinabi yun in the first place, clearing? But of course, Malacanang already said na hindi po ito totoo at twisted fact daw Tayo ang natitwist. po ito, sabi ni... Sinabi nila mga kababayan and then babawiin din. Yun naman talaga sinabi ni Claire Castro na hindi mag-o-object kung anong desisyon ng ICC. And then sinabi ni Kaufman, ang sabi na ng gobyerno ng Pilipinas hindi sila mag-o-object kung anong desisyon ng ICC. Sabi ni Claire Castro, wag mong i-twist! Anong tinitwist doon? Attorney Claire Castro, what is your reaction to this? Twister. Alam mo, in international law, ang isang opisyalis ng gobyerno, lalong-lalo na kung mataas, no? Pero actually, yung pwesto hindi material, no? Miski isang sargento is also an agent of the state. Lahat ng mga pronouncement at gawain ng ahente ng gobyerno ay binding on the state, no? And this is according to the law on state Kaya nga, careful Bakit yung bulok na si Claire Castro, mga kababayan, inilagay dyan? responsibility. So yung sinabi ni Claire Castro, dahil siya ay presidential spokesperson, is binding on the Philippine government. Okay. So technically speaking, Attorney Harry, itong mga pangyayaring ito, you stand by and you believe with what Attorney Kaufman said na pumapayag. Of course. That is the status of international law. Alright, sige po. Ang sabi niya, no objection. Maraming salamat po, Attorney Harry Roque. Ay, nako. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post comments below.